kaming sika. Taidis, imnas, bulala, imnas, balbalas, bilibasi, imnas, ay. Marami ang hindi nakakakilala sa probinsyang ito. Paano kasi? 8 oras kasi ang biyahe sa daan papunta rito mula Maynila. Kaming haba ng flight papuntang Dubai o Australia. Yung misconception ng mga taga-labas or taga-ibang lugar sa Abra, mahirap puntahan. Ang Abra kasi masyadong malayo mula sa Maynila. So, parang hindi puntahan ng mga bisita. Napalilibutan ng kabundukan ang probinsyang ito. At nakilala man ito dati, yun ay dahil sa kabi-kabilang gulo na nangyayari dito noon. Years ago, maraming negative na tungkol sa Abra. But trust me, there are good things to discover in this place. Abra-amazing din ang lugar na to, mga biyahero. Ngayong gabi, patutunayan ko sa inyo na dito masasabi niyong, Abra, ang ganda pala niyan ah! Ano, sama ka sa biyahe ko? El Abra de Vigan o The Opening of Vigan. Yan ang unang tawag sa probinsya ng Abra, dati itong bahagi ng Ilocos Province. Noong panahon ng Kastila, sa bayan ng Bukay, itaniyo ang kabisera ng Abra dahil ang lokasyon nito ay pinakagitna sa buong probinsya. Sa Casa Real, makikita ang ruins nito, isang landmark na nagpapakita ng makulay na kasaysayan ng probinsya. Maraming komunidad sa Abra ang pinaghihiwalay ng ilog. Dahil dito, sanay ang mga lokal na gumamit ng balsa sa tuwing tumatawid dito. Pero may mga pagkakataon na tumataas ang ilog at mas nagiging delikado ang pagtawid tuwing umuulan o bumabagyo. Buti na lang, may footbridge na. May haba na 580 meters ang Sabnangang Hanging Footbridge. Parang maikli lang, di ba? Pero hindi. Hindi siya maikli kapag tinatawid nyo na. IG-worthy pa ang picturesque view sa gitna nito. Kung saan background nyo ang magagandang bundok ng Cordillera at ang mahabang ilog ng Abra. Yan ay kung kaya ninyong tumigil at mag-picture-picture. Sob! O sige na nga, gutumin ko muna kayo. Pigilan ang pagnganga dahil isa na naman itong #putok-batok moment. Let's sample the flavors of Abra. Of course, ito yung mga local dishes dito sa Abra. They also have their own longganisa, which I actually want to taste before heading to the big guy. Now, apparently, longganisa muna tayo. Subukan muna natin. Alam kong hindi talaga ito yung feature natin ito. Sucker for pork, man. Sucker for pork! Sucker for fat! Ooh. Oh. Harap. Garlicky. Love it. Yeah. Yung kakainin ko for breakfast tomorrow. But anyway, sorry. Yung lechon daw dito sa Abra, may pinapasok na ibang klaseng herbs and spices sa loob. Ang tawag po doon, ma'am? Karing buhaya. Karing buhaya? Ano yung karing buhaya? Eh, anong species siya ng? Cactus. Cactus! Bakit cactus ang nilagay niyo sa loob? Ano yung nilalaman ng cactus?
Malamang meron siyang binibigay. Meron siyang aroma. Doon rin sa loob, malamang, no? Kasama ng tanlad. O, ito yun. Walang tanlad. Ito na yun. Kinakain ba siya? Kinakain din. Subukan nga natin. Yan. Yan. Yun, no? Yan. Yun, no? Alam niyo na yung parte nito sa lechon eh. Yung chewy siya pero masarap siyang maigi. Nilalagyan siya ng suka. May kaunting asim siya. Natural. So yung tacos na nilalagay nila sa loob, may natural asim or sour. Kala mo may suka. Which actually okay din dahil kuminsan ginagawa nila. They eat lechon with suka. Diba? Hindi lechon sauce. Pwede din. Kakaiba. Hindi ako makakuha na ito. Apa? Parang balat na chicharon. Hindi riyan natatapos ang ating food venture. Meron din silang mga exotic dish na hindi lang tatambling ang inyong taste buds, kung hindi mamimilipit din ang inyong dila sa pagbigkas sa pangalan ng mga to. Okay, just to get it out of the way at hindi ko kasi maalala, no? Sinuglaw. Sinanglaw. Good. Tinitesting ko lang talaga kung alam nila. Sinanglaw. Embaliktad. At suksuk pagarukpuk. Sapsap purikit. Sapsap purikit. Una sa ating mga susubukan, ang ulam na hindi na kailangan isawsaw dahil lumalangoy na ito sa sabaw. Oh! Meron siyang kakaiba talaga, kaya nga hindi na kita tinikman. Personally speaking kasi, hindi ko favorite yung mga laman loob, pero may mga ibang tao talaga gustong-gusto yan. There's a taste na hindi ako nasanay lang. Pero alam kong maraming Ilocanong paborito to. Pampagising actually. Ang sunod kong titikman, siguradong makakapagpabaliktad sa inyo sa sarap. Ang imbaliktad. Itong imbaliktad, hindi ko maintindihan din kung bakit. Bakit siya baliktad? Mabilis lang ang pagluto. Babalik ako sa lechon. Comfort place. Ayos. Ayos. Ang tao. Sa Abra, naganap ang isa sa pinakamatagumpay na revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ang kanilang lider, isang babae, matapang, may dugong Abrenian. Buong pusong ipinaglaban ang kanyang bayan. Kilala bilang Joan of Arc ng Pilipinas. Gusto niyo ba siyang makilala ng mas mabuti mga biyero? Bisitahin natin ang bahay ni Gabriela Silang. Magandang gabi, sir. Oh, hi, Drew. How are you? sir? Yeah, fine. Welcome to my house. This is your house? Well, yes, it has been past
to the family through generations, yeah. But the first owner of this was the uncle of Gabriela Carino Silang, or Joan of Arc of the Philippines. Right. After the revolution, and the husband was killed, or rather during the revolution, after they killed the husband, she came here because she was being pursued by the Spaniards. So it was here that she decided to continue what is called as the Ilocos Revolt. Sir, pwede bang tayo pumasok sa loob Yeah, ng... sige. Ito dati yung anuhan ng mga kabayo nung panahon ni Gabriela Silang. Ito was yung dating quadra, yung stable of the horses, at saka yung carriage nandun sa baba lagi. Kasi hindi naman iniwanan yung sa labas eh. So may carriage yan, meron yung mga paglalagyan ng mga kabayo. Ano po yung relation nyo kay Gabriela Silang? Gabriela Silang is my great-great-grand-aunt. Okay. Through generations, ito na kami na nagmana nito. Actually, yung bahay belonged to the uncle. Well, it still looks vintage, and then I see a lot of paintings. Well, yeah, okay. This one is mga acquisitions na ng father ko, who's the descendant of Gabriela Silang. Okay. My father acquired this through 30 years of collection. This house ba, sir, puntahan to ng mga turista, pwede? Yes, pinupuntahan to ng mga turista pero hindi pa masyadong sikat ngayon. Okay, pero... Is this already a museum? Can I call it a museum? Oh, it is a museum. Ah, it is. It's, well, actually, it's a museum/art gallery. So they can just like tour around the house? They can tour around the house and they can see what we have to offer here. Gabriela Carino Silang was a very good cook and used to cook for the husband. Ilocano? Yeah, Ilocano food. Locally grown products, very organic at that time since we didn't have, chemicals. Aba, mukhang masasabak tayo sa matinding giyera dito ah. Ihanda na ang siyansi at kaldero. Ang mga sandata sa kusina. What you're preparing here is the pinakbet. Pinakbet. Why is pinakbet so important? Pinakbet is what you might call the most local food. It's an all-year-round product. This is the ordinary fare of the people here. However, we are preparing it in a very different way. In that the Ilocano way of preparing this is it's very dry. The reason that they do that here is they cook it so that it's very shriveled. It's an Ilocano saying, pakbet kulbet, meaning to say parang makunat, very wrinkled. Now, it's for preservation purposes. Sila Gabriela, wala pa silang refrigerator. Hindi pa silang refrigerator noon eh. So, para tumagal yung pagkain ng mga 2 to 3 days, keep it dry. Kasi there's less bacteria growing kapag dry na siya. Tapos noon, dadamihan mo siyempre ng bagoong. So that's why maalat ang pinakbet. Okay? Ang yung mga iba nilalagay nila, of course, is karne. But what's available every day is isda. So this kind of pakbet is not prepared with pork like bagnet, but it's being prepared with fried fish. So, ayan na, naluto na siya. As makikita mo na tuyo siya, dried. Eh, hindi na kailangan halu-haluin pa, no? Talagang nilatag lang, nilagay yung bagoong. Yung steam niya, yung lasa and all that, kusa-kusa na siyang dahan-dahan na naghahalo. So, expect ko talaga na this is definitely saltier than the usual na, no? That's pinakbet. expected. Maalat nga. It's funny dahil ang bagoong talaga kasi hindi ko kinakain per se. Pero pag hinahalo na sa pagkain, kapag niluluto, it's fine with me. First time to try this type of pinakbet. Well, kasi ibang pagluluto nila sa Manila ng pinakbet eh. Right. But basically, this is how Gabriela Silang prepares her pinakbet. Bukod sa pack at bet na dish, may iba pang Ilocano food tayong matitikman. What we are preparing here is dinaldalam. It's made of liver and lean meat, and the fat is only used to saute it in oil. So after this, she will be putting in the vinegar, soy sauce, pepper. Parang adobo? Yeah. The Spanish term for it used to be called hígado. Hígado! Uy, masarap. Kulang na lang kanin. Iba kasi yung ano eh, pag may aftertaste with, all the innards.
Actually, don't eat the innards, pero pag ihalo mo siya with the lean meat, and of course the soy sauce and all the seasoning, ay siya. Sarap. Gabriela Silang is known for... She's the first woman or second woman after Maruja to lead a revolt against the Spaniards. That's why she's referred to as the first woman general of the Philippines. Okay, the Joan of Arc of the Philippines. She's a woman. She led men to go into battle. Good morning! Naimbag na bigat mo. Salamat! Agyamanak. Masarap! Naimas. Kumain ka na? Nangankan. Pa-picture naman. Magpa-picture taman. Pasakay. Makisakayak man. Saan ang CR? Ijay na pagsiaran. Ijay tin CR. Abrenians. Yan ang tawag sa mga nakatira sa Abra. Dalawang dominanteng grupo ang mga bumubuo rito. Ang mga Ilocano at mga katutubo. Ang mga Ilocano ay mga taga-Ilocos na naisipan ng manirahan sa Abra, habang ang mga katutubo ay ang mga lumad na nanirahan sa kabundukan ng probinsya. Ang mga Tingyan, ang grupo ng mga katutubo na makikita sa kabundukan ng Cordillera. Madalas silang matatagpuan malapit sa ilog. Pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. 70% ng mga taga-Abra ay Tingyan. Sila ang mga unang nanirahan sa Abra. Marami pong pwedeng ma-experience ng mga turista dito. Pwede silang makipaghalo sa mga tao dito. Kung gusto nilang manood ng yung mga cultural namin, mga sayaw-sayaw. Dito sa Kili Village, magkukumpulan ng lahat ng uri ng kili-kili. Joke lang mga bihero. Ang Kili Village ay bukas para sa lahat ng turista. Dito mabibisita ang mga Tingyan. Dito rin makikita ang kanilang pamumuhay. Makipag-ugnayan muna sa local tourism officer bago sila puntahan. Ay sitong ilay na ay nalagsak kami, tayong tayo'ing mali. Good afternoon po sa Maang Tribe dito sa Tubo. Ganito ang kultura namin. Kapag may dumadating na mga bisita, ay binibigyan namin sila ng pagkain at inaawitan namin sila ng salidumay na awit ng taga-Maang po. Tuwing bumabiyahe tayo, lagi tayong hinihirita ng, "Uy, pasalubong ko ah." Kaya kung pasalubong ang hanap nyo, mukhang dito nyo mahanap yun mga biyahero. Marami kayong pwedeng maiuwi mula rito sa Abra. Tulad ng makukulay na tela, na masusing ginagawa ng mga habi. Ang mga telang ito ay hindi basta-basta dahil makalumang paraan pa rin ng pagkukulay ang ginagawa nila. Kaya chemical-free ang mga to. Makabili nga para kay Primo. Kung naghahanap naman kayo ng kakaibang pasalubong, Drew, alam mo ba kung ano ito? hindi. Ito yung katokong. Katokong. Okay. Katokong. Ito yung sombrero namin dito sa Abra nung unang panahon, mga panahon ng Kastila. Okay. So ipapakilala kita doon sa gumagawa nito. Si Lolo Chofilo Garcia.
sombrero ang ginagawa ni tatay, hindi Teofilo. Last ko na yan. Naimbag nga malam mo, Apo. Kami na lang po yung makikiupo, okay lang. Si tatay ay hindi masyado marunong magtagalog. Hindi, kasi nasanay siya sa bukid lang. Oo. So, yung lengguaheng alam ni tatay Teofilo ay Ilocano. Ilocano. Alam mo, yung mother side ko, mga Ilocano din yan. Alam ko lang, Manong, Won. Kaya huwag na ako maging Ilocano. Magtatagalog na lang ako. Okay. Gaano ka-importante ang mga gantong sombrero sa kultura ng mga taga dito sa Abra? Masaw nga kalugong takastoy din, sir. Masaw nga kabalyero. Unang panahon daw, ang gumagamit lang yan kasi ay yung mga mayayaman. Ang tawag sa kanila, pag nakaganyan na suot, ay kabalyero. Kabalyero? Yes, so ang mga Para sa mga hindi nakakalamin, sa mga millennials na nanonood sa atin, ano yung ibig sabihin ng kabalyero, sir? So yung kabalyero daw, yun yung mga may sinasabi sa buhay nung panahon. Yung mga achievers, mga gano'n. Not necessarily wealthy. Ano yun? Nakapag-aral, nakapagtapos, ganyan. Hindi naman. Hindi naman. Halimbawa, doon sa field niya, siya yung outstanding, parang gano'n. Salakot o katukong sa Ilocano. Isa itong klase ng tradisyonal na sombrero na madalas isuot noon ng mga Pilipino. Ginagamit din itong proteksyon sa matinding init o accessory sa #OOTD ng mga taong mataas ang panunungkulan. So, tay, kailan ho kayo nagsimulang gumawa nito? Mga gantong klaseng sombrero? Itagdaman, sir, siya lang tagararam to Abra. Ngayon, hindi ubi nga amin nga pamilya ti Ilocano. Nung bata daw siya, gumagawa na siya niyan. So yung lolo niya at saka yung tatay niya, gumagawa na. So minana na niya yung skill para gumawa ng ganyan. Gaano ka-importante ba? I mean, marami po ba kayong gumagawa nito? Pati, saan po nanggagaling yung materyales? Itagdaman, sir, siya lang tagararam to Abra. Sa ngayon, siya na lang yung gumagawa dito sa Abra. Pero nung bata daw siya, marami raw silang gumagawa, maraming marunong. Pero ang nangyari, yung mga tao, yung mga anak, naging professional, nakapag-aral, hanggang sa pagtagal ng panahon, siya na lang yung gumagawa. Gawa ang katukong sa bunga ng upo na sadyang pinalaki ang katawan. Kapag naabot na nito ang tamang laki, pwede nang simulan ng paggawa. Hinahati at nililinis ang upo, iniiwan ang itaas na parte nito at itinatapon ng ibaba. May iba't ibang disenyo ng katukon, mula simple hanggang sa musisi. Sa disenyo, binabase ang presyo ng isang katukong. Uy, bigatin din itong si Tatay Teofilo dahil kinilala siya ng NCEA o National Commission for Culture and the Arts bilang isang National Living Treasure. Binibigay ang parangal na to sa pinakamagagaling na manlilikha ng bansa. Siyempre, papayag ba naman ako na hindi masubukan ang paggawa ng katukong? Alam nyo, maging national artist din ako. Ha! Ayos! Woo! Libre mga harap, pero... Sige tang, pwede mo ba akong turuan? Five minutes lang ako gumawa, parang wala nangyari. Kahit siguro 30 minutes, feeling ko wala pa rin mangyayari sa akin dahil syempre unang-una hindi ko gamay. Pangalawa, parang napakahirap at napaka-intricate nga ng ginagawa ni tatay upang makagawa lang ng isa. Eh, sabi nga niya nung medyo may lakas pa siya, tatapos niya in 3 days. 3 days! Because of the intricate designs here on the side. So, if ever you do pass by Abra, bukod sa makakabili kayo ng gantong klaseng magandang sombrero, makikilala nyo rin si tatay na pwede kayo makipagkwentuhan. Dito sa Abra, meron akong nadiskubring malaparaisong lugar. Yung mapapakamot ka ng mata kasi hindi ka makapaniwala sa nakikita mo. Pero gaya ng ibang mga paraiso, hindi madali ang pagpunta rito.
kailangan mo sumakay ng balsa. Tumawid sa ilog. Maglahad. At sumakay ng truck paakyat ng bundok. Aabutin ng halos 2 oras ang biyahe. Pero relax lang, biheros. Huwag panghinaan ng loob. Dahil pagkatapos ng hirap at pagod, ito naman ang bubungan sa inyo. Welcome to Kili Falls. Hindi kayo namamalikbutan. Ang Kili, o mas kilala bilang Matong Falls, ay may taas na 8 metro. Ang tubig nito ay nanggagaling pa sa 3 iba't ibang ilog sa Abra at dito lahat bumabagsak sa Utip River. Paborito itong pasyalan ng mga turista dahil sa init ng tubig na perfect sa lamig ng Abra. Agaw eksena rin ang ganda ng rice terraces na madadaanan nyo papunta rito. A moment of silence, please. Kung sakaling mapagod sa inyong pamamasyal, maraming lugar ang pwede nyong matuluyan. Kayo ba yung backpacker na mas gustong maging up close and personal kay Mother Nature? Subukan ng isang homestay. Dito sa Kili, pwede pong makipag-homestay, 100 per night, per person. Andyan na po yung kama, yung complete beddings. Bago ka po pumunta dito, kailangan i-coordinate para maihanda yung mga pagkain, yung mga gamit. Kung ayaw nyo namang malayo sa city lifestyle, subukan ng mga accommodation sa town proper. Karamihan dito ay budget-friendly, mga biyero. Ang lapit-lapit mo lang sa nature. Malamig yung hangin. Marami kang mapupuntahang magagandang lugar dito. Hindi ka mawawalan ng activities na gagawin pag turista ka na pupunta dito. May kami magagandang places na pwedeng puntahan dito sa Abra. Pinagmamalaki namin ang mga waterfalls, ang mga virgin forests. Hindi naman siya magulo. Peace-loving naman ng mga taga-Abra. Matapos humiwalay ang Abra sa Ilocos, may mga Ilocanong lumipat sa Abra. Tumira sila malapit sa ilog, tulad ng nakasanayan. Ang ilog na to ay ginamit na daan ng mga mangangalakal papasok at palabas ng Abra dahil natatago ito ng mga bundok at mahirap puntahan. Ang sinasabing ilog ay tinatawag na Abra River. May haba na 178 kilometers at dumadaan sa bayan ng Tubo hanggang Langaylang. Paikot hanggang San Quintin ang Abra River. Isa ito sa pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Nahiwalay man ang Abra sa Ilocos, malaki pa rin ang impluwensya nito sa mga taga rito. Mula sa salitang ginagamit hanggang sa ilang mga tradisyon. Pero may isang bagay na agad nagpapakita ng pagka-Ilocano ng mga taga-Abra. Ang pagkain. Sa ang parte ng Abra ay maraming kainan. Madalas ang mga kainan dito ay nakatayo sa bahay o garahe lamang ng mismong may-ari para nandun pa rin ang homey feel para sa mga bisita. Hindi ka magugutom kasi welcome na welcome ka sa kahit saan ka pumunta. Maraming kainan or if ever man na may pupuntahan kang bahay, i-prepare nila yung pinakamasarap na pagkain para sa'yo. Isa sa pinakamasarap sa Abra? Malutong. Maalat. Lalayo pa ba tayo sa all-time favorite ng mga Ilocano? Ilabas ang gin, ang kanin, at tikman ang bagnet ng Abra. Sigat din dito ang mga exotic dish mula palaka at insekto hanggang sa iba't ibang kakaibang isda. Mahulaan kaya nila kung ano to? Ano kaya ang masasabi ng aking assistant cameraman na si Daniel?
ang representative ng Team Old School. Ito naman ang pambato ng Team Millennials. Ano kaya ang tingin ng researcher namin na si Gam? Lasang manok naman to. Parang chicken adobo. Parang adobong minatamis. Parang sa bayawak. Kumain na lang to. Ano may sauce? Lasang manok na may kakaibang sauce lang. Pero yung itsura niya parang hindi manok. Kitang-kita siya. Palaka. Gam. Sarap ang pulutan. Parang bag na prinito. Yung mga nabibili mo sa ibang bansa, parang ganun siya. Para siyang uraro. Pinatutong. O pinalutong. Approve! Approve! Welcome to the team, Gam. Practice pa more. Pero sa Team Old School, I'm so proud of you guys. Sa probinsya ng Abra, karaniwang tanawin ang mga hagdang-hagdang palayan. Pagsasaka kasi ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Pero sa bayan ng Tinig, hindi lang palayan ang hagdan-hagdan. Ano raw? Sounds intriguing, ah! Good morning! Okay, it's 2:55 in the morning. Bakit ang aga? Well, dahil nga medyo may time constraint kami sa schedule this trip, no? May flight kasi akong ihahabol in a few hours, so we have to leave really early to visit this type of waterfalls na kailangan namin puntahan dahil sobrang ganda nga daw. Anyway, it's gonna take us 1 hour. It's gonna take us 1 hour by van para makapunta sa junction. At hindi pa dun yun dahil kailangan pa tayo sumakay sa isang truck dahil medyo abutin tayo ng off-road na which will take us naman and then additional 2 hours naman. So it's gonna be like a total of 3 hours na trip just going to the waterfalls, and I'm sure it's gonna be worth it. Will it be? Well, let's see. Yeah, hero tip! Dahil hindi pa maayos ang daan paakyat, by appointment lang ang pagpunta rito. Malubak at matagtag din ang inyong tatahakin, kaya ihanda ang inyong katawan at isipan sa ganitong klase ng biyahe. Medyo malamig din paakyat ng bundok, kaya kung gusto nyo umakyat ng mas maaga, mabuti magdala ng jacket. Pwede naman munang dumaan sa kainan na to para magpainit ng tiyan. Pansit Mickey ang all-time favorite na breakfast ng mga taga-Abra. Hindi naman halata sa kaliwat ka ng Mickeyhan dito, no? Isang uri ng pansit ang Mickey na may sabaw at utak ng baboy ang ginagamit na pampalasa. Bukod sa mainit sa tiyan, abot kaya ang presyo nito. Kaya bidang-bida ito rito. Kapag nainitan ang inyong tiyan, pwede nang sumabak sa matinding bakbakan. Dahil pagkatapos ng bumpy ride, we'll greet Kaparkan Falls a beautiful morning. Good morning. It is 5:40 in the morning. Umalis actually kami sa hotel ng mga 3 o'clock. Dumating kami sa junction after 1 hour, 4 o'clock. Lumipat kami ng kotse. Sumakay kami dito sa truck na to ng 4. Actually, nakarating kami dito ng 5. So, all in all, 2-hour travel time. Nag-aantay lang kami para magkaroon ng konting ilaw. And just a few minutes of trekking pababa ay makikita na natin yung tinatawag nilang Kaparkan Spring Terraces. Ano itsura niya, hindi ko pa alam actually. Tingnan natin. After 10 to 15 minutes of walking, we've reached our final destination.
Ang ganda! Tama nga yung sinabi nila, parang rice terraces pero waterfall. Now, okay, ang kinaganda nito pala, kahit na umulan, kahit masama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Kaya kahit na nagkakaroon ng bagyo, walang kumahalong lupa. So all year round, quality of water is still pretty clear. Sa Bukal nanggagaling ang tubig ng Kaparkan Falls na bumababa hanggang sa Tinig River. Taong 2012 nang ma-discover to ng trail rider enthusiasts. Kundi para sa mga sensitive sa balat. Yung area parang shaded ng trees. Well, considering it's only 6 o'clock in the morning, so talagang hindi pa naman talaga tirik yung araw, no? But from the looks of it, ang ganda rin siguro kapag kahit na 12 noon, tirik na tirik yung araw, pero nagpi-pierce through lang yung sun sa mga dahon, sa puno. Sure, maganda tong kunan ng picture. Ang talon ay may taas na 1 kilometro na dumadaan sa hagdang bato. Maganda rin ditong maligo dahil hindi madulas ang mga batong tatapakan. Totoo lang, parang man-made siya. Parang hindi siya totoo. Parang semento. Galing. Malaya kayong makakalipat mula sa isang catch basin hanggang sa susunod. A little me time na muna. Sakto, hindi pa ako naghihilamos. Malayo at hindi gaanong popular ang Abra. Sa aking pagbisita, napagtanto ko na may dahilan kung bakit hindi pa siya sikat sa maraming mga biyero. Ang Abra, para siya yung nililigawan mo. Kailangan mo siyang paghirapan. At kung gusto mo siyang lubusang makilala, paglalaanan mo siya ng oras. Salamat sa pagkakataong makilala ka, Abra! Rediscovering 2016. Kung ano yung pinagdaanan natin, kung ano yung na-feature nating mga bago at na-shock tayo. It took me around 30 minutes, pero pagdating mo dito, not bad at all. Pwede? Pwede sa inyo? Approve? Ayos ba? Sama kayo sa Beko? Alright!